Good morning sa lahat. Ayan, sa ating panibagong vlog for today. Okay, so we are going now to Benguet. Ayan. So after natin mag-explore dito sa Baguio City, tutuloy naman tayo ng Benguet. Okay, so sa mga bago pa lamang po sa aming channel, no, sa 4JM Vlog Ventures, ayan, panoorin nyo po kami. Ayan, panoorin nyo po itong biyaheng Benguet po today, no? Sa mga baguhan po, yung mga nag-aasam na pumunta po ng Benguet. Okay, so panoorin nyo po ito, yung driving po papunta ng Benguet po, sa Atok, Benguet. Okay, so pupuntahan natin po ang Northern Blossoms, no? Yan, kilala to sa mga napakaraming mga iba't ibang klase ng mga bulaklak po rito, no? Mga taniman ng bulaklak na kung saan inopen sa public. Okay, so sama lamang po kayo, no? Ito pong kalsada na to, sobrang ahon. Yan, sa mga baguhan po, no? Especially yung pupunta pa lang ng Benguet. Yan, usually kahit ako, this is our first time na mag-drive po. Lalo ako po papunta ng Benguet. Kaya nagiging guide ko, nanonood ako ng mga road trip vlog para alam ko na sa yung pupuntahan ko, nakikita ko na, no? So sa mga baguhan dyan, so ganun din po gawin nyo para ma-familiar kayo ng kaunti sa mga kakalsadahan na inyo pong dadaanan para hindi po kayo magugulat, mabibigla, no? Sa mga kalsada po rito na biglang ahon, no? So sobrang kurba, no? So kaya iba yung ingat, no? Especially kapag nagda-drive ka rito. So only zigzag po ito hanggang sa katapusan ng video na to, no? Sa driving video na to. Ayan. So explore natin ang Northern Blossoms. At pagkatapos naman po ay pupuntahan naman natin, no, yung Hates Place. So lahat po yan nasa Atok, Benguet. Okay, so sama lamang po kayo. So dinaanan natin today, dumaan tayo ng Camjan Hay, lumabas tayo ng Ambuklaw Road. Pagkatapos po tuloy-tuloy may maliit po na kalye sa gawing kaliwa na sobrang ahon, no, na kung saan halos isang sasakyan lang po yung nadaraanan. So ito po yung kakalsadahan ngayon, dito tayo lumabas. Ayan, sama lamang po kayo, no. Ito po yung first time ko na mag-drive going to Benguet, no? So very curious kami kung ano yung mga kakalsadahan na may experience namin while nagda-drive ako rito, no? Okay, so ayon nga sa Waze, ito po ay ating ita-travel ng 1 hour and 58 minutes. So sobrang layo po ito, no? Almost 2 hours po ito na dadrive natin. So ito po yung first time na ma-experience natin yung mga unli zigzag, mga unli ahon. Okay, so ito po yung ma-experience nyo rito, no? Yung breathtaking while nagda-drive ka, na kung saan napakagandang view na makikita niyo po rito sa kaliwat kanan. Ayan, sa mga bangin, no? So right now, no, wala pa tayo sa Halsema Highway. Okay, so ito po, no, may experience po natin na sobrang zigzag po. Ayan, panoorin nyo lang po itong vlog na to, itong pagdadrive ko po rito, no, na kung saan ito yung magiging guide nyo rin once na bisita kayo sa Benguet, sa Atok, Benguet. Okay, so ito rin po yung kakalsadahan na inyong madadaanan. Okay, so para maging familiar kayo. Okay, so panoorin nyo po ito mula umpisa hanggang sa matapos para po maging well known kayo sa kalsada na to later on. Ayan, so nalalapit na po tayo, no? Ito po yung tinatawag na Ambuklaw Road. Ayan.
So lalabas tayo rito, no? Malapit na po sa Halsema Highway. Okay, so going straight. Ayan, mostly sobrang zigzag. Ayan. So ito po yung pinaka intersection. So kakanan po tayo right now. Welcome to Halsema Highway. So ito po yung pinaka dangerous road, no? Dito sa Pilipinas, na kung saan napakaraming mga experience po dito ng mga disgrasya. Yan, yung mga landslides. Yan, yung mga disgrasya na kung saan na nahulog sa bangin. Yan, may mga nangyayari po rito. Mostly ang pinaka dangerous to kapag sobrang lakas ng ulan. Okay, so right now nasa Tublay Benguet na po tayo. Ayan, napakahaba po ng kakalsadahan na ito na ating babaybayin. So ayon nga sa Waze, so nakaka 15 minutes pa lamang po tayo, no? So we're going straight pa. So mahaba-haba pa ho itong kalsada na to na ating lalakbayin. Okay, so andito na tayo sa sentrong pamilihan ng Tublay Benguet. Ayan, so sa kasalukuyan tayo po ay papasok na po, no? So mayroon din siyang gate dito, no? Sa mga Benguet talaga may mga gateway sila, parang toll gate. Ayan, so ito may mga kasabayan po tayo ng mga motor riders. Ako sa grupo, no? Na magtutungo rin po ng Benguet. Mostly baka tumuloy sila ng Sagada. Ayan, ito rin po yung daanan going to Sagada, going to Ilocos. Yan. So ito po, napakaraming lagusan po ang kakalsadahan na ito. Itong tinatawag natin na Halsema Highway. Ayan. So dito po may experience nyo rito na kung saan sobrang tatarik ng daan, sobrang ka-curve, kaya iba yung ingat, no? So may kita nyo naman dito, safe naman, may mga railings. Yun lang dito, no? Sa kasalukuyan, no? May mga kasabayan tayo ng bus na kung saan kabisado na po nila na magmaneho po rito, no? Na kung saan parang akala mo kotse lang po yung dala nila. Ang napakagagaling po na umovertake. Yan, yun po yung ingatan nyo lamang po rito. Yung mga kasabayan nyo po rito, yung mga truck na kung saan may mga pangargang gulay. Yan, yun po yung mga usually na makakasabay mo rito, no? Yung mga ginagamit nilang transportation. Yan, mga van. Usually private cars. So mahirap pong singitan yung mga bus dito kasi napakatutulin po magpatakbo. Ayan, kaya bubuntot lamang po tayo, hindi natin to kayang overtaken, kaya ibayong ingat lang po tayo, alerto. Ayan, right now, so nakikita natin, no, it's more than 6,000 above sea level na po tayo. So sobrang taas na po natin. Okay, so isa nga sa pinakamataas dito na area dito sa Atok Benguet, yung Mount Olis, no? So estimated siya ng almost 8,000 feet above sa level na po, no? So talaga pong napakataas na po ng area na to. Kung saan yung humid ng hangin, nakita niyo po na sobrang lamig na. Ayan. Yung araw dito tarik man, pero hindi nyo mafe-feel yung sobrang init. Okay, so sama lang kayo guys, panoorin nyo po to hanggang sa dulo. Ito po yung maganda rito sa sinishare namin, yung road trip experience. At the same time,
i-review rin namin kung ano po yung pupuntahan namin na Northern Blossoms Flower Garden. Ayan, para makita niyo po kung gaano kaganda ang Atok Benguet na meron po yung Northern Blossoms Flower Garden. Okay, so panoorin niyo lang po. Okay, so right now, so we're here pa rin, heading sa along Tublay. So dito guys, no, nagbukas kami ng mga bintana rito para sa inaakala namin na fresh air, no. So may naaamoy kami rito na parang tinapa na sinunog o inihaw na tuyo. Ayan, so comment nyo lang po, no, kung ano ba itong saan napakataas na po ng kabundukan, pero yung hangin po na nalalanghap mo rito hindi mo mapawari na kung saan sumusuot sa pinaka ilong mo. Ayan, parang medyo masangsang na ewan, no? So baka ito yung mga etag na kung saan pinapreserve ng mga karne. Okay, so comment nyo lang guys kung ano po yung mga yan, especially yung mga nakarating na rito sa Benguet, mga naaamoy nyo po rito. Okay, so kung ano po yung produkto na ginagawa po. Yan, mga lokal po ng Benguet. Ayan, so yan nga, no, kinaganda po rito. So while you are driving, so mostly the greeniest surroundings po yung makikita mo na kung saan nakaka-relax ng mata, especially kung napakalayo na ng pinanggalingan mo sa pagbabiyahe. Ayan, so ito lang po yung kung saan nafe-feel ko na meditation, no, kapag pagod na yung mata mo, no? So makikita mo yung mga greeniest na mga puno. Ayan, yung mga halaman na kung saan nakakapawi ng pagod. Ayan, especially sa mga naglo-long driving. Ayan, so kung ano po yung nafe-feel nyo once you are driving kagaya ng gantong mga kapaligiran, no, para sa akin, no, so sobrang relaxing. So dito naman hindi naman kami, lalo ako hindi ako inaantok rito kasi nga una curious ako sa mga kakalsadahan dito, kung saan nare-research ko, no, based on my research na napakaraming aksidente, at the same time, no, the most dangerous roads na kung saan tinatahak namin ngayon going to Atok Benguet. Ayan. So kung maingat ka naman sa pagdadrive, makikita mo naman yung safety, no, yung mga safety precautions. Ayan, may mga portion lang na kung saan yung mga bangin dito na walang harang. So mostly siguro mga kinain ng landslide. Ayan, pero mostly makikita mo rito majority ng mga kakalsadahan may mga retention wall naman
Kaya iba yung ingat lang din, no? Ayan, so talagang anti-zigzag po rito. Ayan, sa mga mahihiluhin sa biyahe. Ayan. Talagang dito po, ready mo na yung sarili mo kasi talagang yung mga mahihiluhin sa biyahe, ayan, dito nyo ma-experience yung pagsusuka. Ayan. So right now, ito po yung view habang tinatahak namin, no? Kakalsadahan. Sobrang taas na po. I think nasa more than 7,000 above sea level na po tayo. So anti-zigzag pa rin. So nakikita natin yung mga rock formation dito sa gilid ng kalsada na kung saan ito yung mga inuka na kabundukan para maging kakalsadahan. Okay, so ayan yung tinatawag po natin na half tunnel. Okay, so please like, subscribe, and hit the notification bell para po sa mga nanonood po ngayon. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe. Bago pa lamang po yung aming channel. So ito po yung maganda rito, more on travel. Bibigay sa inyo ng guide sa mga roads na pupuntahan nyo, lalo yung binablog namin. So you can follow po. At the same time, pakishare nyo na rin. This is our vlog na travel vlog na kung saan napupulutan nyo rin po, no, ng mga idea, no? Especially kung baguhan ka pa lang na pupunta ng Benguet, first time na mag-drive. Yan. So isinishare ko na po sa inyo yung aking driving experience, no, going to the Atok Benguet. Okay, so follow nyo lang po itong channel namin. At the same time, no, ayan, ito na po, no, yung mga rock formation na napakagaganda. Okay, so dito po sa Benguet, so majority ng mga residente rito, nakikita po natin yung mga sasakyan nila, mostly yung mga nakatera rito is either na Delica, yung mga van na Delica, or yung mga Tamaraw FX. So ang lalakas umahon. Yun po yung mapapansin ko rito na kung saan napakagagaling ng mga taga rito na magmaneho, especially yung mga tracking nila na punong-puno ng mga pangargang gulay. Yan. So halos pabalik-balik na po rito sa Halsema Highway. Yan, para i-deliver po, no, yung mga bagong aning gulay gaya ng carrots, yung mga repolyo. Yan. Okay, so andito na tayo ngayon sa Northern Blossoms Flower Farm. Ayan, so ito po yung pinaka-entrada, no, pababa. Kami nag-park na lang po sa labas dahil full parking na po rito. At the same time, kung magpa-park ka pa sa ilalim, para iwas na rin sa mga hirap na ahon naman po pag going outside naman. Okay, so ito po yung pinaka-information center. So magre-register ka muna rito sa gawing kanan. Ayan, sa mga senior citizens, 200 pesos po yung babayaran nyo. Ayan, sa mga adults, kagaya namin, 250. Sa mga kids is 60 pesos. Ayan, so ito po yung pinaka-entrance. And then meron po rito na briefing station. So para binibrief po tayo na kung saan bawal po rito mamitas ng mga bulaklak. Pwede siyang hawakan, pwede kayo mag-pictures, mag-videos. Ayan, so yun man po usually kung saan binibriefing ng mga staff po dito sa loob. Okay, so it takes mga 5 to 10 minutes lamang po, no? After
After nyan, so you can proceed na po sa loob ng Northern Blossoms Flower Farm. The yellow one or the native flower. You can ask them to take a photos with you. You can go around at the farm. You can ask them where is the easiest way going to the exit area. Then we have resting area po sa baba, comfort room din po sa baba. We started the bench in every station to take a rest kasi yung flower po natin. Pwedeng hawakan yung bulaklak, wag lang po natin. We have the unlimited broad coffee and then limited bread lang po. Pag may nararamdaman po tayo, pag nahihilo po, magpa-assist at magpa-assist sa mga tour guide para ma-assist po kayo kaagad. So lahat ng mga entrance staff, can you see your entrance staff there? Ang staff po pakipunin. Sa coffee area na po yun. Okay, so ito na po yung pinaka-entrance. So, yung as you enter po, as you pay po, no? Ayan. So, yung pinaka-tickets nyo, meron po yung free coffee later on. So, ayan po yun. Bali yung pinaka-stub ng ticket, tatabi natin para later on, after natin ma-explore, maikot po kabuuan ng Northern Blossoms. So, may free coffee and tinapay daw. Okay, so as we entered, ayan, nakikita natin dito yung mga variety of flowers. Ayan, so, kung saan, no? Snapdragon. So, ayan po. Ayan, yun yung pinakamaganda po rito, na kung saan, kung mahilig ka magtanim, dito ma-amaze ka, no? Paano nila naparami ng ganito kagaganda yung mga bulaklak po rito. Ayan. So, while enjoying the view, sobrang tarik po ng araw pero hindi po namin nararamdaman ng init. Yun po yung maganda rito sa lugar na to. Ayan, nakikita nyo po yung mga naka-landscape. Ayan, oh. Ayan, yung mga mahirap po buhayin, no? Ayan, yung bumibili tayo ng mga halaman na ganito. Ayan, pagdating sa bahay, namamatay. Oh, diba? So, comment nyo lang, no, sa mga nakabili na ng mga gantong halaman. At the same time, pagdating sa bahay, hindi na natin siya nabubuhay. Okay, so ito po, no, napakagaganda po ng mga halaman dito, ng mga bulaklak. Yan, so nakita natin, no, yung mga succulents na kung saan napakagaganda po, no? Yan, naka-landscape na mga succulents. Yan, ito po, by level po ito. Yan. So this time, ito naman po yung mga variety of flowers. Hindi ko po alam niya kung anong mga tawag dyan. Okay. So, yung kinaganda rito, amazing views po. Yung breathtaking views po yung makikita nyo habang naglalakad ka rito. Sabi nga rito, no, mag-jacket ka habang ikay nag-iikot. So, hindi ko naman na-feel yung init, no? Ayan, yung mga billionaire plants, yung mga billionaire flowers. Ayan, sobrang dami po rito. Talagang fit na fit po ang lugar na to para sa mga gantong klaseng bulaklak. Ayan, especially yung mga, actually meron na po ritong sakura flower na kung saan mamaya pupuntahan natin sa later on. Mga snapdragons. So, napakagaganda po sa lugar na ito. Ayan. So, ito po yung mga billionaire. Yan. So, ito naman yung mga cabbage rose. So, kalalaki po ng mga cabbage pero hindi po siya nabubulay. Ano po? Hindi, part po siya ng mga bulaklak po rito. Okay, so dito po, once you are here, yan, mas maganda, ready mo na yung cameras nyo. Kasi talagang unlimited po yung views po rito. So all angles talagang pong masisiyahan kayo sa lugar na ito.
kung saan sobrang presko at the same time napakaganda po ng mga variety ng mga bulaklak na bihira po nating makita sa Metro Manila. Okay, so makita nyo rito, no, sa wall pa lang, pinaka-pader. So mukmukan ng ganda ng mga bulaklak. Okay, so ito nga sa inakala ko na presko, malamig. So almost 2 hours na kami nag-iikot dito. Nakaramdam na ako ng hapdi ng aking mga balat. Yan, kaya nga nang hindi ko pagsunod na mag-jacket sa inaakala ko na napaka-press, napakalamig po ng kapaligiran. Ganun man, napakalapit po pala namin sa araw. Okay, so sa mga reminders lang po, sa mga pupunta rito, mag-sunscreen, magsuot ng jacket, yan, mag-shades para sa directly yung penetration ng araw, protektado po kayo. Yan, yun lamang po yung ma-share ko sa inyo once you visit here. So huwag niyo pong kalimutan yung proteksyonan ng inyong mga balat. Okay, so salamat po ng marami at patuloy po kayo manood sa amin.